guys kasi masyadong maliit, so hindi na nila kayang sungkitin to. So mga nakakain na lang mga breeder size guys, yung mga ganito guys. Yan, yung honor dyan guys. At ito guys, nagtanim na rin tayo ito dahil paborito dito ng crayfish. Yan, so hindi pa natin naayos guys, magpaparami rin tayo ng mga ganitong water plant. So ayan, so yan. Pero paborito talaga ng mga crayfish guys, ito guys, yung lumot. Naubos na yung lumot ko dito. Yun, naubos agad nila. Sobrang dami ko nilagay dito guys. Alaan nyo guys, yung lumot na yun, naubos lang nila ng ganong-ganong kabilis. Yung kapal nung dito ko lang nilagay guys. Bakit kaya naubos? So yung lumot na sinasabi ko guys, yan na yung parang madulas. Napakain ko kasi ito sa mga karelings guys. Yung mga ganyan guys, so yung mga lumot na ganito. So iba na dito sa mga isda, yung mga nasa crayfish na ubos na rin. So paborito to ng mga karelings, itong lumot na to guys. Ayan, yan o, yung mga kumakapit-kapit na to. Ito yung mga paborito kayo ng mga karelings. Mas maganda mo sa mga 2 days na karelings, yan. 2 days, 3 days, yan, na pataas. So masarap nila kainin to dahil saktong-sakto sa laki nila. Yan guys. Kaya yan guys, sumunod naman guys. Pag naging tayo ng mga isda, tulad ng mga ganitong isda guys, hindi natin nahuli kasi mabilis guys eh. Guys, marami tayong isda dito yun. Mga maliliit na ba? Ayan guys huli tayo ng isda guys. Wala tayong panghuli eh. Pinakamay na lang natin pero marami naman tayong isda dito guys. So hindi lang natin mahuli. Dahil masyado silang mabilis. Mga ganyan guys. So marami tayong isda dyan para sa lamot. Ayan guys. Kailangan din natin ng isda guys. So hindi na natin papakita yung isda kasi yung bilis eh. Hindi natin mahuli. So ayan guys, hindi na natin mahuli yung mga isda. Pero yun sa pagsiset up, kailangan din natin ng isda. So kailangan ng sumunod naman guys, pang-lima guys, yung oxygen guys. Kailangan din ito oxygen guys. Para makatipid kayo. Ito guys, siguro po, makita mo ito. Yan, yung mga ganito oxygen, mas nakatipid kayo sa sa mga saksakan, yan. Kasi kung paisa-isa kayong bawat sa aquarium, matagal. So marami magastos sa kuryente pa. So kung ito lang, isa lang, so isa lang yung magana. Pero 8 yung kanyang host yan guys, 8. May patayan naman to at saka may lakasan. So mas maganda yung ganito. So kahit dalawang ganito lang sa ilang setup ng aquarium, marami ka nang mailalagay. Ayan, may isa. So pangalawa guys, yung mga ganito guys, yung mga ganito guys, yung mga ganyan oxygen, yung may mga pump yan. Ano tayo dito, nalimutan ko na ito nawala na sa isip ko. Yan generator, yan guys. Yung mga ganito guys, kalalaki, mas maganda guys, barado na. Generator guys, yung ganito. Yan guys, barado. So, tatagalin natin kasi karami na. So, ayan, umuulan at saka basa na tayo. Pero, ayan, ang maganda sa ating alaga. Kahit umuulan, hindi sila nagkakasakit. Alam nyo bakit? Dahil nilalagyan ko sila oregano. So, ayan guys. At naglalagay rin tayo ng snail. Ayan, ang laki-laki na. Pwede ulam at adobo yan, guys. Yes, snail. So, ito, galing lang itong palayan, guys. Pinalaki ko lang. Ayan, nakikita ba ito? Nakikita yung snail. So, ayan, ang laki na niya. So, ang tawag dito, guys, sa snail na to ay apple snail. So, tama ba yun? Huwag mo naman tutok sa akin na nasisilaw tayo, guys. Ayan. So, yung nilagay natin ito yung filter natin, yung pangsalan ng ammonia, guys. Kumakapal yung mga halaman. So, dati, balde lang yan. So dati, balde lang po siya na may mga bato. Tsaka ang nilagay natin sa balde na yan, bato, tsaka uling. May ibang klaseng uri ng bato.
May mga rock na ano, bato, basta iba klase. Nilagay ko na lang dyan. Yung mga nabibili sa mga halamanan, guys. May puting bato, may itim na bato, tsaka may kulay pulang bato. So, yan, nilagay ko na lang dyan, tsaka uling. So, habang nilagay ko dyan, nagtanim ako ng ilang pirasong halaman. So, sobrang kapal na. Dahil sa ammonia na nakukuha niya, ayan, ganyan sila kalakas sumigop ng ammonia, kaya ang kataba nila. So, ang kapal na nila talaga. Nakikita nyo naman yung mga unang vlog natin, talagang maliit lang na nilagay yan dyan, guys. Sa mga nakakapanood ng mga unang video natin, so makikita nyo talagang napakaliit pa nito. So, yan, ang laki ng tulong, di ba? Ito yung pan natin, guys, hindi natin ito nalilinisan, ha? Hindi ko ito nalilinisan, ha? Mga ano na, mga ganyan, mga isang buwan na yung mahigit, mga 1 month and 2 weeks, mga ganyan. So, hindi ko pa siya napapalitan. Ang maganda dyan, hindi ka palit ng palit dahil hindi ka na nagpapakain ng mga floating pellets. Hindi na rin ako nagpapakain yun dahil PO2, hindi na po ako magastos. Iwas ka na gastos dahil sa mga ganun kung marami kang water plant. Kaya kung meron kayo man makukuha ng mga water plant sa inyo, ay nang ilagay nyo sa crayfish. At hindi nyo na kailangan maglagay ng mga PVC para hindi kayo gumastos. So, kung meron naman kayong makukuhanan, ba't pa kayo gagastos, di ba? Makakatipid na kayo, mas mapaparami din pa ng maayos. Tulad na ito, ang dami ng itlog dyan na nakakalat. So, pero dumami na to guys, kapag naparami ko na to guys, siyempre adobohin ko na to guys. Masarap to eh. Nakain ako na ito guys. So, ayan. So, ayan, marami rin sa akin nagtatanong nga pala nito, yung apples red, meron daw minibenta guys. Hindi po tayo nagbibenta nito guys. So, ito ay nilalagay lang natin para sa mga tira-tirang ano dyan, mga water plant na hindi nakakain ng crayfish, yung mga lagas-lagas. Nakakain sila kasi yung mga lagas. So, yung kumakain, nakikita ko. Yan guys, ayun ang maganda lang sa kanila sa stem niya. Kasi yung mga lumot-lumot sa mga gilid na trapan, sinisip-sip nila habang lumagapang sila, kaya nakakain nila, babawasan yung mga lumot-lumot dyan guys. Pero number 1 guys, yung mga water plant talaga guys. Kung meron lang kayo na ito guys, malaking tipid yan at hindi pa kayo grabe yung papakain kayo araw-araw yan. Ayun ang mahirap yan guys, yung na-istorbo pa kayo, imbis na may trabaho kayo. Isipin nyo yung crayfish nyo kung napakain na ba. Ayan guys, kapag may water plant na kayo, hindi nyo na maiisip yan. Kahit sa buwan kayong vitamin ng crayfish nyo pwede, basta puno ng water plant. At alam nyo naman na dumadami rin yung water plant. Huwag naman kayo maglagay ng kukunting water plant. Yung ang crayfish nyo sa 10 piraso tapos 1 tab lang ng water plant na ilalagay nyo. Siyempre, yung busa guys doon, mamamatay crayfish nyo doon. Siyempre, ilalagay nyo yung puntang na doon. Pakita mo dito. Yan. Halos nag-iba po sila sa kapal ng mga water plant. Iba-iba yan guys. Ayan. Ayun ang sinasabi ko sa inyo guys. Tinan nyo guys, nag-akyata, may itlog na, Yan, may itlog na yan guys. Papasok na lang sila dyan, mga itlog, Hindi na ako naglagay ng PVC, nilagyan ko na lang ganito. Discarding malupit na lang guys. Yan, Ganyan lang. Ganyan lang setup, Ito yung alaga natin, lalaki, Alam nyo na, magkano lang to, murang-mura. Di yan naninipid guys, Naninipid guys, guys, pag naputol yung daliri ko guys, kay man. Ang laki Tingnan naman yung daliri ko sa sipit ng alaga natin. San ka pa? Dito ka na sa Red Super Saiyan Crayfish. Ano ba ba hinihintay mo? Wag na magtagal. PM na kayo mga guys. Nako, sabi ko sa inyo, itong Red Super Saiyan natin, kakaibang yan, uri. Kung may Taguro Lane yan, may Super Saiyan tayo, syempre. Kung may Kiasesep ng Bubulacan, Santa Maria Bulacan, meron din naman tayo ng Kuya Boyet ng Dasma. Ayan! Di ba guys? Ano mo makikita nyo ito? Nagkalat ng mga water plant dito. Previous ko lang yan, Sa mga gustong bumili, Ayan! Bumili na kayo. Bumili kayo tatlong trio. Previous na yan na water plant, 3 tab. Sige, bibigyan natin. Ano pa hinihintay nyo guys? Mura pa, nagbabawas tayo ng presyo ngayon. Hindi katulad ng araw, yung mga
guys. January, February, March pa ako mataas na rin, no? So March na ako nagbawas. Yan, nagbaba na ako ng konti. Hanggang April yan. Umpisa na ako ng April magbaba. Pero talaga guys, mataas yung bentahan talaga natin. Pero ngayon na tayo nagbaba. So ayan guys, ang mga gusto. Huwag na kayo magtagal. Mga ganito kalalaki guys, mga 3.5 to 4 inches. Nangingitlog na yan guys. Yan. Kaya may bibigay ko sa inyo guys. Ito na itlog na, nasa gitna Ala Spider-Man guys, hindi naman ang video ako. Ala Spider-Man, nasa gitna. May awang yan guys Ayan guys, water plant lang. Hindi na ako nagpapakain. Pupunta ako ng kahapon guys, nag-deliver tayo sa Ternate. Tapos pagka uwi ko guys, nandun pala ako sa Dasma ay sa 13 guys, may tumawag na sa atin dito sa Batangas guys. Nakauwi ako guys mga alas 10 na ng gabi. So umalis kami, nakarating kami ng Dasma mula Ternate, nakauwi kami ng Dasma mga 3 to 4. So pumunta kami ng Batangas, nakarating kami doon sa kanila mga 7. So nakauwi kami mga 10. Ganon guys. Dalawang deliver kami. Magkalayo, Batangas tsaka Ternate. So ayan guys, sa mga wala pa, ano pa ba hinintay nyo? Tontuwa si Bossing dahil luto na daw. hindi pa kinakain, luto na. So ano pa hinintay nyo? Huwag na kayo magtagal. Nakaw, paitlogin na to ngayon dahil yan, magtataglamig na naman. Sigurado, labing-labing na sila dyan. Para sila maglabing-labing dyan. Magparami, yan. Parami kayo kasi hindi ko na sila inaasikaso dahil wala na akong mapapakain sa kanila guys. Sila na nandyan, ang dami na yan, Hindi ka na maglalagay ng PO2, floating pellets, mga isda-isda. Kung maglagay ka na lang ng isda, yung buhay. Yung isdang singaw guys. Pinahuli sa mga sa mga kanalo, sa mga ilog o lawa. Yan. Yung mga ganito guys, pakita mo nga, lapit mo. Yan, yung mga ganyang isda guys, yung mga maliliit na yan guys, kapag nahuli nila yan guys, kakainin na nila yan. Yan. So, bahala na sila dyan, naglalagay lang tayo ng marami ganyan. Para kapag nahuli nila, pwede lang kainin. So, may iba pa rin silang makakain, bukod sa water plant. Yan, nakikita ba? Yan. Ayan yung mga nilalagay ko. Hindi na agapi at saka moli hindi ako nilalagay dyan. Kasi sayang. Pinag-previous din natin yan kapag meron tayo pwedeng ibigay. So ayan guys, ayan maglalagay tayo ng tubig guys sa mga baguhan nga pala uli. Tubig na ito guys, mababaw lang. Pag nagsukat ka ng bigas guys, ganito lang guys, ganito lang. Mababaw lang yung tubig guys. Diyan pag nagsukat tayo ng bigas, alam na lang pag nagsahing. Diyan mo makikita kung may tarano ka magsahing, kung gano'ng kalalim yung bigas, gano'n din kalalim yung tubig. So ganyan kalalim lang. Yan guys, hanggang dito lang. Para yung crayfish kaya umakat. Kung sakali tumataas yung amon, may lason yung tubig. Yan, may nag-spray sa kapitbahay. O kaya may spray yung barangay. So kaya nila tumakas dahil may mga mapamakya kasi natod ng water plant. Kasi yung PVC guys madulas. Kaya kung sakali umakyat sila doon sa PVC, tumudo na sila. Pupunta pa rin sila sa tubig. Kaya mamamatay, madidispan sila doon. So itong water plant, ayan. Kung water plant yan nilagay mo at saka mga water lily, siyempre nakalutang yan guys, nakalutang. Siyempre aakyat yung crayfish dyan guys, aakyat. Pag umakyat kayo yung crayfish, alagay tayo ng isang crayfish dyan. Maglagay tayo ng walang sipit guys, yan. Kapag umakyat yung crayfish dyan guys, siyempre hindi na mababasa yan guys. Alam mo patay yan guys, walang sipit guys, nanigas na guys. Pero tatakas yan guys. Kung nagpapanggap yan guys wala na siyang sipit guys, pero paitlogin na yan. Ayan. Diba siyempre pag nasa sa mga water plant mabubuhay siya kapag madumi yung tubig o may lason yung tubig. Diba? Laking tulong, laking bagay itong mga water plant. Malaking tulong talaga sa pag-aalaga ng crayfish yan. Ayun guys, maraming salamat. Sana nagustuhan yung aking
magtuturo sa crayfish yan. So yan guys, sana may natutunan kayo. Sa akin mga ano lang idea guys sa mga naranasan ko lang Ngayong tutorial na yan guys, libre lang yan Kahit di kayo bumili, okay lang guys. Basta manood lang kayo sa akin guys, masaya na ako. Pati pa-share naman ang mga video natin guys. Pa-subscribe na rin ang ating YouTube channel, Boy at Andas na. Papindot na lang na bell. Yeah! So, ayan nga pala mga guys. Ito yung ating Red Super Saiyan na ating pinagmamalaki. So, maraming salamat sa mga nakinig at sa mga nanood sa akin. Masyad ng video ko boss, mga boss. PM lang mo kayo Gatap na ako ng aking misis yan guys. So, kasi nabasa lang tayo ng ulan. Baka sakit tayo pero okay lang yan. Ilyas ng nasa. Kasi guys, syempre baka mapuno dahil itong ating water plant ay ang ating atrapan. Wala siyang yung pag napupuno siya, nababawasan ng pusa. Wala tayong ganun. So, kailangan natin pasipsip pa yan guys. Sinisipsip ko lang na ito guys. Yan. Ito lang yung ginagamit ko para mabawasan yung tubig. So, tinitignan ko lang guys kasi baka masipsip yung mga isda. Wala na overflow. Wala tayong ganun guys. Wow, overflow. Ano ba yun guys? So, bahala na kayo guys. Basta alam nyo na yun kung ano yung sinasabi ko kapag tumata siya sa tubig. So, kailangan na siya bawasan. Pwede nyo naman butasan ng ganito guys. Tapos lagyan nyo ng net para hindi pumasok doon yung crayfish. Para hindi nyo lumabas. So, mga gagaling naman gumawa dyan. Kaya-kaya nyo na yun. So, yun sa akin kasi wala akong magawa dahil hindi ko kaya gawin yun guys kasi wala pa naman na malilipatan dahil papagawa ko rin kung sakali. So, nililipat kasi sila rin. Yung makalipat na kami, hindi na kami gagawa ng magandang pan. So, yan nga pala guys, meron sa akin na kumukuha guys sa pag-alaga daw ng crayfish. Ayan! Binabati ko si Sir. Alam mo na yun, Sir. So, may naging customer tayo, guys. Half Chinese siya, guys. So, naparami niya ng gusto yung kanyang crayfish. So, kunin niya tayo manager na crayfish, guys. Ayan. So, ako yung gusto naman manage ng crayfish pala niya. So, siyempre na yan. Kung ano lang natutulong natin, tutulungan natin sa inyo. So, gusto niya pa ako lagyan ng sariling kwarto doon. Kung gusto ko matulog doon, kapag na yun. So, siyempre, nakakaya ko hindi naman. Pero kung malayo kasi guys, Pampanga. So, talagang malaki na pag-aalaga ng crayfish na yun guys. Sobrang laki. So, mga 1,000 na hectare guys. So, malaki. So, maraming crayfish na may lalagay na guys. Ako nagbigay lahat ng idea kung ano setup nila. Yan. Para mas maganda makikita nila kung ano yung ibebenta bukod sa training, kaya umpisa hanggang pang-breeder hanggang pwede na siyang i-meet yan kaya pwede ng per kilo yan. Per kilo po ang ibebenta ni Bossing yan. Minsan po yung kukuha sa atin na ating customer pero kasi boss ko ngayon. Yan yung pinapakan natin guys. Magiging produkto natin ng crayfish. Papalawakin namin itong Red Super Saiyan. Kasi magano siya pa mga bossing na business ng restaurant. So, puro crayfish ang ilalagay nyo guys. Para makakain tayo ng crayfish guys. Ayan. So, syempre guys, ang magandang setup yung pinapagawa ko kayo para pag may bumisita to guys, attractive yan. Nakita yung mga malalaking na crayfish guys. Yung mga pangkulang yan. Sarap yan guys. Grabe natin po yun. So, hanggang dito na yung ating video guys. Salamat sa mga nanood ng ating shoutout ko naman ako dyan. Shoutout ka pala kay Aaron. Yan. Salazar. Yan. Ang gwapo. Ang gwapo ng Daswa. Yan. Aaron Salazar. Yan guys. Shoutout kayo. Yan. Sana marami ka pang chicks ay chicks. Marami ka
pong pera sa iyong trabaho. Yan guys. Yan. Sa mga gusto talaga, yan guys. Pwede ka mag-PM sa akin guys. Ito lang guys. Marami sa atin nag-chat sa mga walang alam, mga bagwang mag-alaga. So, gusto nilang matuto kung paano mag-alaga. So, pwede nyo naman ako PM. Wala namang bayad. So, pwede ko ituruan guys. Basta paano na lang subscribe na lang ang channel guys. Salamat. Hanggang dito na yung video natin. Sa mga nanonood ng aming podcast na kaibigan sa mga baguhan. Sana nagustuhan yung idea ko. Kaya sa mga hindi nagustuhan yung idea ko, bahala na kayo guys. Wala naman ako ano eh. Kung ayaw na sundin, okay lang. Wala naman mawawala sa akin eh. Nasa sa inyo yun. Diba? Kaya, ayan guys. Tayo ko lang yun dahil para matuto kayo. Mag-isip mo para ating